Yan. Ayan, kaya tara na, makisali, makiisa at makibahagi sa talakayang nagbibigay liwanag sa ating mga pananaw. Ipakita ang inyong opinyon, magtanong, maging bahagi ng pambansang diskurso. Ito ang Vox Populi, ang boses ng bayan. Magandang gabi, Banateros Worldwide. Magandang gabi sa mga nanonood sa Vox Populi, Facebook pages and YouTube channels. Banateros 2.0, napapanood din tayo dyan. Nako mga Banateros, ang gaganda nga ng mga sombrero nyo. Ha? Ayan, Uy, ready na ba yan? Ayan, Banateros 4. Sara Duterte. Alam mo yan, walang iba, di ba? Walang iba. Alam mo naman sino mananalo eh. Di ba? Sinulat na. Ayusin mo, pangit mo. Nakalis Sandali lang, pero bagong lahat. Diba kayo ay nananawagan na tayo ay magising na. Pero unahin nyo muna ang mag-share. Ayo. So i-share nyo muna kagad. Ngayon pa lang i-share nyo na. Yung sa YouTube pwede rin yan. Sa Facebook pwede rin yan. So share nyo na kaagad ang mga link na ito. Para kasi ngayon may sasabihin tayong malupit. Ha? Meron tayo dyan mamaya. Antayin nyo, meron tayong special guest. Ha? Nako, kaya abang-abangan nyo yan. Ha? Special guest, ha? Special guest, di nyo nga rin alam kung sino eh. Ganun katindi, ganun ka-special yun. Magugulat na naman tayo. Yan, No? Baka ha? mamaya, si ano na naman yan. Si Bibi Like, na naman. basta like, share, subscribe kayo sa mga, syempre sa Banateros Brothers. Kailangan mag-follow, mag-subscribe din kayo. Ayun na nga, ano ba ang mga may init na mga issues natin ngayon, mga Banateros? Nako, yung mainit na syempre nung nakaraan, na-interview natin yung abogado ng mga, yung 18 Marines. Supposedly, kasama natin sila ngayon pero hindi natin alam kung bakit hindi sila nakarating. Baka sa mga susunod. Kasi medyo mahirap din yung kalagayan ng ating mga... Di kaya, buhay pa kaya yung mga yun? Ayun nga eh, yun nga eh. Baka walang kahiraman ng sasakyan. Okay, Gusto nyo malaman? ano? Antayin nyo hanggang mamaya. Sasabihin ko sa inyo ba't di sila nakarating. Nako, grabe. Ang lupit. Talagang ano. Oh, nako, mamaya. Parang yung nangyari sa NLEX. May nangyari sa NLEX eh, Nagkaharangan, na ganun. involved daw yung presidential... wala ko sinabi. Pero sila yung sasabi eh. Dapat parang maingat ka. Ba't dati hindi ka naman nag-iingat, ngayon maingat ka. Nakatanggap lang ako ng ng papeles mula kay masyado na kayong safe ha. Hindi, pero sa vlog ko, dire-diretso. Dire-diretso sa Dito kasi, delikado. Di mga partner kasi, baka walang nahiraman na sasakyan. Di ba nangihiram lang yan sila? Pero yun, matinding-matindi. Bilib na bilib ako kay Atty. Baligod. Kasi nung kausap natin siya dito, walang script yun eh. O talagang nung kausap natin siya dito, lahat ng mga tinanong natin, walang kagatol-gatol. Nasagot niya yun. Actually, yung isang sinasabi nila na baka daw may impluensya ni VP Sara. Yun pa rin kasi yung umiikot ngayon eh. Nasagot na itong mga sinasangkot dito. Eh, nasagot naman yun nung nakaraang interview natin. Kung gusto nyo mapanood, mga hindi pa nakakapanood, panoorin po ninyo yun sa Vox Populi. Yung interview natin kay Levi Baligod. Lahat ng mga posibleng pwedeng itanong. Pati yung mga alanganin ng mga tanong na itanong natin at nasagot naman yan ng walang labis, walang kulang. Alam Di ba? mo, meron siyang magandang sinabi dyan eh. Kasi bakit daw lahat parang patungo sa kalaban? Bakit walang patungo kila Duterte o kay Sara? Yun yung banat ng iba eh. Wala siyang diniliver na maleta kay Sara. Wala namang kalaban. Baka nakakalimutan nyo, si Saldico, kaaway si Sara. Bakit mo dideliveran? So, tinanong mo yun kung nag-deliver ba kayo ng maleta kay VP Sara. Saka yung sinabi niya na yung ginagawa daw nitong 18, tawagin na lang natin silang 18K kasi parang gold eh, ginintuan ng puso. Kasi hindi natin matawag na 18 ex-Marines eh. Naisip yun, no? Maganda yun, Maganda yun, Oo. 18, ha? Pero alam ko kasi 18, mahilig ka dyan, eh. Sa mga 18, yung mga alak ng 18 years. Coach Oli ko talaga. Ayun, sinabi na, pambihira kayo pagka ibubuking ang gobyerno, di-stop agad ang tawag. Di ba? Hindi naman po pwedeng, kung ang nagnakaw talaga gobyerno, anong gagawin natin? Tama. At ito kung nakikita natin, consistent yung mga sinasabi ni Atty. Baligod. Napanood din kasi natin yung mga interview na sa ibang network. So, iisa ang kanyang sinasabi. So, ibig sabihin, talagang wala, hindi pa ganong-gano, no? Tsaka marami silang question dyan kasi yung sinakyan daw, kung kaninong sasakyan daw yon, yung apat daw dyan, hindi daw tunay na Marine. Pakialam namin dun. Ang pakialam namin dyan, yung mga binulgar nila, hindi yung personal na buhay nila. Hindi yung, malay ba natin, yung iba dyan, ayaw ni Sir Jack dahil naaamoy niya. Wala kaming pakialam dun. At saka, tama yung sinabi ni Coach, paano magpapadeliver si Saldico sa mga Duterte, kalaban niya nga yun eh, nung panahon. Yun ang lagi nilang sinasabi kasi, kapag hindi involved ang mga Duterte, parang ayaw nilang pick up. May picture kasi to si Atty. Levy na kasama si Pangulong Duterte. Ayun ang pinapakalat nila ngayon na kaya pala ganyan yan. Kaya inaatake ang gobyerno kasi Duterte siya. So yun ang pinapaingay nila ngayon. So ibig sabihin, yung issue kay Goo, kasama si Aimee, tsaka si Marcos, tsaka si Romualdez, ibig sabihin, involved din sila doon, ganun ba?
Dinideny nila yun, di rin daw hindi Oh, nila di kilala nila. yun. Oh. Parang ganun lang yan eh. Ibabalik lang din sa inyo yung mga sinasabi nyo. So ganun din ang kakalabasan. Yan yung nga lang, ang pinagkaiba doon, kapag kasama kayo kadalasan sa picture, minsan, kasama talaga kayo doon. Tama. Kaya wala nang nagagawa ang gobyerno eh. Kasi inaabangan nila kung anong ibabati ko sa kanila at nag-iisip sila ng palusot. So ibig sabihin, parang tinutwist nila para magmukha sila malinis at magmukhang masama yung kalaban nila. Ito para sa akin, mga partner, taste of your own medicine to. Oo. Kasi kung makikita ninyo, lahat din naman ng mga binabato nila kay VP Sara, binabato nila sa mga senador, binabato nila kay Pangulong Duterte, lahat din naman puro hearsay. Yes. Pagka sa kanila, ang hearsay okay lang kapag ang tama nito sa mga Duterte. Pero kapag sila na, actually hindi hearsay ito kasi napakaganda ng pagkakagawa ng ng affidavit nila eh. Tapos bawat affidavit nila at bawat akusasyon, merong mga corresponding na mga pictures, images Yes, doon eh. Oo, kaya dito mo makikita na maayos itong pagkaka-organize talaga at dapat itong tingnan, dapat itong silipin. Kasi kapag hindi mo sinilip ito, ibig sabihin, pwede na ba nating sabihin or safe to say ba, Coach Oli, na pag hindi mo inimbestigahan to, totoo itong mga sinasabi nila. Correct. Oh, sigurado. Sigurado. Pero ang matindi dyan, alam mo kung ano? 'Di ba kung matatandaan ninyo, bago itong lumabas tong 18K na ito, tinuturo nila si Saldico. 'Di ba tinuturo nila, sinasabi nila si Saldico, ganito, ganito, si Saldico, ganyan, ganyan. Ngayon, lumalabas na yung testigo at witness at naka-experience na tama, si Saldico nga. Yun nga lang, ang dinideliveran nito, mga nasa nakaupo. Tapos biglang ngayon, hindi na totoo. Hindi na, mabait na ngayon si Saldico, hindi na ganun na kriminal yung ginawa ni Saldico. Parang bakit ganun? Pag ang tungo ng ebidensya papunta sa inyo, biglang nagbabago yung script ninyo. Diba? Tulad si Trillanes, di ba, partner? Oh, galit na galit siya, magdidemanda daw siya. Yun ang una niyang sagot. Oo, dahil na-involve siya dito. Kesyo, propaganda lang daw ito. Hindi ba? Ganun din naman ang ginagawa ninyo sa mga Duterte. Oo nga. Ganun din ang ginagawa niyo kay Inday. Ganun din ang ginagawa niyo kay Pangulong Duterte. So ngayon, nasa inyo, nakatutok yung mga bintang, biglang ganito na, biglang ganun na, demanda. Laging ganyan, di ba? Tama yan si Trillanes. May tama. Isa pang ano dyan, yung mga witness, pagkumparahin natin. Witness nila, katulad yan, sila Bernardo, yung dalawang babae, yung may mga iba pa silang witness eh. Tapos ang unang witness na lumitaw dito sa issue ng flood control, si Gutesa. Ngayon yung 18K, sabi ni Coach Oli. Di mo sila, kilala mo ang pangalan, pati muka. Pero yung mga testigo doon sa kabila, kilala nyo ba yung dalawang babae? Ayan. Wala. Yung si Bernardo, kung doon nga sa files ni Cabral, parehas lang naman silang Yusik eh. Dapat kaparehas din ng files ni Bernardo yung kay Cabral. Si Pinky Lacson, pinoprotekta niya yung boyfriend niya. Yun lang. Si Soto, Ano yun? Parang, boyfriend, kaibigan lalaki. Ayun naman, tutumid ang isip mo. Yung, ano, yung, Tsaka tsaka, daw, yung TBJ, ang kalaban niyan noon, boyfriend kasi. Oh. Boyfriend, boy. Lalaki, kaibigan, friend. kasi yung mga ano ko yung kasamin ko yung mga... Kayo, Narinig ko ilang mga percent? baklaan Hindi, eh. percent? hindi ba kayo nagtataka dito kay Lacson no? Yung may lumapit sa kanyang dalawa. Na kesyo sa kanila daw na witness nila yung pera na bayaran doon sa bahay. Inimbitahan niya agad-agad. Pinresinta niya agad-agad. Nakatakip pa mukha. Ito, 18 nagsasabi. Iisang direksyon. Anong sabi niya? Hindi kagad kaduda-duda daw. Di ba? May medyo... Sinabi pa siya banat na, ano daw, nangangamoy destabilization. Ayun. Tsaka Yun ito na nga, pa. distab pagka kalaban eh. Pero sundan ko lang yung sinabi ni Jay kanina tungkol dun sa witnesses. Compare natin sila kay Bernardo. Si Bernardo, nagtuturo, pero may pakinabang. Nagnakaw din yun eh. Oh. Kasabot yan eh. Oh. Di ba? Pero itong mga 18, itong 18K, inosente to. Wala tong ninakaw. So sa madaling salita, yung pag-witness nila, wala silang mapapala, kundi puro pasakripisyo. Hindi katulad ng ibang nagtuturo, ano yan, nililigtas lang nila sarili nila. Tsaka ito gusto nila i-discredit itong 18 na keso, mga discharge daw, mga AWOL. Pero nung si Madriaga, yung ginamit nila na testigo, pinupush pa yun nga, kriminal, nakakulong Eto, wala, di na nakakulong to laya to Diba? So, maganda yung punto mong yan. doon mo makikita na bias talaga sila. Talagang yung mga nagsasalita ngayon patungkol sa sinisiraan itong credibility nitong mga 18, kung ako si Lacson, ako ang chairman ng Blue Ribbon Committee,
mapapatunayan mo naman kung ipapatawag mo yan doon eh. Yes. Mapapatunayan mo naman, ma-interpolate mo naman itong mga to eh. Matatanong mo naman sila isa-isa kung ano ba talaga yung reason bakit sila lumabas. Hindi ba? At saka itong mga, kinlaro din natin to kay Atty. Baligod eh. Yung pera na dinideliver nila, wala naman doon sa affidavit nila eh. Na nanggaling yun sa flood control scandal, bakit parang masyado silang defensive? Kailangan malaman natin saan galing yung 805 billion na pera na yan. Di ba? Hindi, kasi nga yung boyfriend niya. Boyfriend. Hindi, tsaka Kaibigan ano, lalaki. tsaka etong ginawa ni Lacson, maling-mali ito. Siya ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Saan ba pinag-uusapan yung mga ganitong issue? 'Di ba sa Blue Ribbon Committee, So dapat hindi siya muna rito, PR. Yes, hindi siya nagbibigay ng hindi ano. siya nagbibigay dapat ng salaysay dito kasi lalabas, nabaya siya. Correct. Kasi bakit ka agad magsasalita ng ganito kung hindi mo pa idinadaan sa hearing? So ibig sabihin, pagdating sa hearing, alam na hindi mo usigin ng gitnaan to, kundi magiging one-sided ka. Ang example nga dyan, yung isipin mo lahat ng witness, di ba? From Diskaya, Bernardo, lahat. Kung sino lang yung pasok sa kwento sa script nila, yun lang ang okay, credible. Nung si Diskaya pa lang, kauna-unahang witness eh. Di ba tinuro na kagad yung mga congressmen? Romualdez, lumabas na no? Oo, Parang lumabas na. Ikinulong agad. Pero itong mga iba na hindi pumupunta kay Romualdez at kay Bongbong Marcos, in-entertain. Parang state witness, banat ba eh? Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Paano? Gusto niyo malaman kung ano gusto ni Bongbong Marcos? Ito, ano lang to, payo lang para malaman natin kung ano yung gusto ni Bongbong Marcos. Tingnan nyo yung direksyon ni Pinky Lacson. Tama. Yan ang nasa puso ni Bongbong. Kung ganun, hindi talaga hustisya ang hinahanap nila. Kasi Puso ni dapat, Bongbong. itong mga mambabatas na to, kahit hindi totoo o totoo man itong reklamo, kung ikaw talaga ay patas, iimbestigahan mo. Hindi yung magbibigay ka ng opinyon na, politika lang ito, ganito, ganyan. Pero, pag Duterte ang inaakusahan, diretso sila doon sa kanilang investigasyon. Pero ito, parang ayaw nilang imbestigahan na dapat imbestigahan nila para patas ang laban. Hindi Tama. Saka kuya, kung nakakainis siya sa part nila, nainis ako sa kanya. Huwag niya in-honor yung sundalo natin. Malis siya, no? PMAR pa naman siya, no? PMAR sila. Tapos yung mga malis, mas mahirap ang ginawa niya bago maging malis yan. Tapos magkusilwaling yan. Hindi mo magkusilwaling yan. Di ba? Mag-isip ka, Lacson, okay? Gusto mo mag-usap tayo, Lacson eh. Okay? Ayun lang, baka hindi kayo mag... Lalaki lang, okay? Maganda Baka yung yung sinabi bakla mo. meter mo. Maganda yung sinabi mo na yun. Saka dalawa, hindi niya in-honor yung mga Marines. Okay? Paalala ko lang, Lacson, yung Marines, baka nakalimutan mo na eh. Marines, pinakamalakas na elite forces ng sundalo natin, okay? I-respeto mo yan. Tapos yung mga witness niya, kuya, nakamask ka rin, no? Kamatala ito, nakaharap yung mukha, oh. Lahat ng Marines. Kapag nagsalita sila dyan, tinatanggal nila yung mask Tama. nila. Kumpleto, pangalan. Totoo. Masasabi nila, parang ayaw nilang i-honor yung ng mga Marines natin. Respeto naman, no? Nakakaya rin, Respeto. no? Binaboy eh. Binaboy talaga yung pagkatao. Tsaka yung mga Marines dito, binaboy eh. Wala Ginawa naman sila sila makakala, sinama. no? Hindi mo may makakala pa sila. O yun na nga eh. Yung makakahamak mga buhay nila, mga pamilya nila. What's di ba? in it for them? Sa tingin mo ba, napakarami ng pera nito ni Baligod para bayaran lahat yan? Tama. 30 yan? Tama. Di ba? Sabi nga ni Baligod, sariling pera niya yung ginagamit niya para masustentuhan itong mga to. Kasi walang mga trabaho eh, wala sa serbisyo, walang natatanggap na sweldo. So kesa itong mga to, mag-riding in tandem dyan, mag-hold up, dahil itong mga to matatapang to. Oo, kaya nila yun. Alam mo, training yan, boss. karamihan ng mga mga naririnig natin na mga kumakapit sa patalim na mga ng mga riding in tandem, mga hold up, Mga yan yung mga military. tinanggal sa serbisyo. Parang nag-rebelde. Wala talaga silang choice eh. wala silang choice, wala silang trabaho eh. So, ang meron lang sila is yung kakayanan na makipaglaban. So, minsan nagagamit yun sa masama. So, itong mga to, hindi sila nag-riding in tandem, mga partner. Tumayo itong mga ito sa prinsipyo at inilahad nila na nagdi-deliver sila ng mali-malitang pera na wala naman silang sinasabi kung saan ang galing yung pera na yon. Basta sinabi lang nila nagdi-deliver sila. It's up to the yung ICI, it's up to the Blue Ribbon Committee kung para malaman nila, imbestigahan nila to, para malaman nila saan ba nang gagaling itong mga to at saan ang galing yung pera na dinideliver nila. At hindi lang pala to 18, 30 pala sila. 100 plus nga daw yan eh. 103. Oo, 100 So, plus ibig yan. sabihin, pagka may bumalik dito, kung sakasakali man, may iba pa na o may hindi magtuloy-tuloy dito, may kapalit. Saka kuya, yung sabi na ni Lecky, yung nakasama, nakakasabwat, pulis, na nasa pulis pa ngayon. Oo. Okay, marami pa yan. Marami pa yan. Labas mo na, Atty. Labas mo na. Okay? Nag-inip na kami. Hindi, Okay? pero sa palagay ko dyan, kaya hindi pa yan pinapatawag ni Lacson. Kasi nag-iisip pa siya kung paano niya baliko eh.
paano niya iliko yung Busy ebidensya. pa siyang sirain yung reputasyon ng mga Oo, yan. yun pa. Kasi yung mga ebidensya nito, ipapunta talaga dun kay President Bongbong Marcos tsaka kay Romualdez. Nag-iisip pa siya siguro, paano ko papaikutin to, di ba? Kasi naalala nyo yung sinabi ni Orly Gutesa nung time na nagde-deliver sila sa Aguado, kinat niya kagad, na ano yung sabi mo, yung kay Michael Mann, di ba? Dun pa lang alam mo na itong may pinoprotektahan talaga to si Lacson Tama. Anong walang pinoprotekta? Nakita niyo ba yung kumakalat sa social media ngayon? Yung, Sa kay Sir Plano. yung helicopter na sinasakyan helicopter. nitong mga pera, nakita Oo, ito pa ano yung mag-boyfriend. Ay, Magkaibigan. magkaibigan. Mag-boyfriend. Magkaibigan lalaki. Magkaibigan lalaki na si... Ata to eh. Kampanya ba yun? Kampanya Parang- to, kampanya. Naku, mukhang Ginagamit Tsaka talaga ito yun, pa, Ito pa, boss, di ba sinabi ni Toby Tiangco na noong eleksyon, nakatanggap si Ping Lacson tsaka si Tito Soto ng pera mula sa kay Marcos Jr. Actually, Ginamit sabi, sa eleksyon. may sinabi naman, in fairness naman, sabi, isa lang daw ang hindi nakatanggap sa lahat ng nasa slate nila. Isa lang daw ang hindi nakatanggap. Di na sinabi kung sino, pero isa lang daw ang hindi nakatanggap doon. Mukhang alam ko na kung sino yung Parang nakatanggap alam ko doon yung ah. sino yun. Yung dilaglag nila. Oo. Well, basta yun ang sinabi ni yun ang sinabi ni Erice doon sa nakaraang interview Diba? niya na out of all the senate yung slate nila, mayroon daw isa na hindi nakatanggap ng pera na yan. And pati nga yung rapper na kaibigan mo, Ayun, nakatanggap oo. din. Hindi naman din nila talaga alam, in fairness to them, na galing yan doon. Pero ikaw, Banat Bay, naniniwala ka na hindi alam ng mga senatoriables na galing doon yung perang ibinibigay sa kanila ng Kalokohan kampanya. yun. Kaya nga gusto ko na maging rapper eh. Isipin nyo kung yung rapper, ganun kalaki natanggap, Oo. paano pa kaya yung kandidato nila? Diba? Kaya ito sabi ko nga Pero kung Soli, sobrang laki. hindi na ngampanya mga yun ha. Nakatanggap ng peras, di na ngampanya. Sino-sino? Yung alyansa. Mag-boyfriend. Yung alyansa, hindi nagampanya yun dahil ang lakas ng Duterte din nung nakaraan natatandaan mo. Hindi, nangampanya sila. Hindi, Nangampanya sila, pero- Kay Garcia. Ilang lang. Kaya lang si Garcia may natanggap din daw, sabi doon sa Di Ah, umano, sila nangampanya. allegedly. Sabi sa affidavit. Hindi. Oo. Sa affidavit. Hindi nangampanya kay Garcia. Nangaruling. Kay Garcia. Nangaruling. Sabi yun, no? Kasi tinan mo, hindi naman nangampanya yung mga yan, tapos may natatanggap silang Correct. pondo. Oo. Tapos nanalo sila, di ba? May mga ilan na nalaglag, pero nanalo sila. Si Bam nga wala sa survey Biglang number 2. Parang galit na galit kayo. Ay, Tama Garcia. naman. Tama naman. May punto ka. Hindi naman kasi na. Tingnan mo Hindi naman kasi. Hindi naman kanya yun. Nagpunta ba si Bam Aquino sa Mindanao? Parang wala akong nabalitaan. Sila nga Pero hindi umaasang siya sa panalo, Mindanao. Kaya nga, itong mga kapatid natin sa INC, kahapon, meron silang inilabas na statement at sinabi nga nila na nananawagan sila ng transparency dito sa mga nangyayaring pagnanakaw sa gobyerno. Marami ang bumabati ko sa INC. Yes. Kasi daw, bakit daw kapag ang simbahang katoliko ang nagsasalita tungkol sa mga Duterte o tungkol sa politika sa Pilipinas, sinasabihan sila na separation of state and church. Pero yung Iglesia ni Cristo, bakit daw nakikialam sa politika? Actually, hindi nakikialam sa politika ang KOJC at ang Iglesia ni Cristo. Ang priority nila, ang focus nila is yung bayang Pilipinas. Yes. O kailangan, walang corruption sa bayang Pilipinas, isa yan sa nililinis natin. So hindi ito pakikialam dito meddling sa politics, Banat Bay. Tsaka malinaw naman ang sinabi nila doon na ang sa kanila, wag naman sanang tablahin kagad. Pag may lumabas, imbestigahan kung sino pa man yan. Sino man ang ituro. 'Di ba? Lahat imbestigahan kung sino ang parang sa tingin ko yun ang opinion ko lang habang pinapanood ko yun. Parang nadidisappoint sila na pag may lumalabas, instead na iniimbestigahan, sinisiraan, kung ano-anong iniimbento na Hinaharang. hinaharang. So, yun lang sa tingin kong panawagan nila. Wag naman harangin, imbestigahan. Tsaka, So hindi politika yun. tsaka ano Hindi yun? sila nakikialam. Hindi naman sila Oo. nakikialam sa kinakampanya si ganito, kinakampanya si ganyan, tama si ganito, tama si ganyan. Malinaw naman ang panawagan ng dalawang religious organization na ito na kailangan talaga walang corruption. Kung merong mga nagkakasala o may mga ganitong whistleblower, opportunity ito para malinis at maayos ang bayang Pilipinas. Yes. Maimbestigahan lahat yan. Yes, the church itself, hindi naman talaga politika to Pero intindihin natin na yung mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, ano man na kongregasyon sa Pilipinas, mga Pilipino pa rin yan Mga tao pa rin yan, apektado na nangyayari, na nakawan sa ating bayan. So, nararapat lang na magsalita sila dahil isa rin sila sa mga nahihirapan sa nangyayaring ito. Ang ganda nung sinabi ni Marcoleta dyan. Ang sabi niya, ito kasing investigasyon sa Blue Ribbon, kaya walang pumirma. Hanggang ngayon wala pang report. Wala pa. Kasi walang gusto pumirma. Dahil yung investigasyon daw doon paganon-ganon. Yun ang term niya, ginanon-ganon pa. Paganon-ganon, ibig sabihin, nililigaw. Yes. 'Di ba? Dapat sinusundan natin yung direksyon ng ebidensya. Sinabi nila ni Boying yan, sinabi nila Lacson na susundin yung ebidensya. Ba't paganon-ganon? Eto na ang daming ebidensya. Ayaw niyong imbestigahan. Alam niyo Daming- kung bakit? Dapat kasi talaga palitan na yung dyan, Senate President Yun. sorry pasensya na sa ibang mga senador. Support din kayo Hindi ko masama ang ibig sabihin ng support Nasa Biblia pa nga yan, uncircumcised.
Support din itong mga to kaya kaya kung ako sa inyo, mag-voice out na kayo. Umalis na kayo doon sa majority ngayon na si Soto. Kailangan may galaw kayong gawin Kasi lagi na lang pipigilan yung mga ganito. Sana ito again, it's not para lang husgahan imbestigahan. Di kung sa tingin nyo sinungaling, di patunayan nyo na ay sandali, hindi totoo na nakatanggap ako. Di barahin nyo dun. Yes. Pwede mong barahin dun, Soto kung talagang mo. Halimbawa, ako, may nagbintang sa akin na ganito ako. Aba, mas gusto kong kausapin ko siya at may karapatan na kung kaya kong ikulong siya, bugbugin siya on the spot. Kasi nasa Senado siya Although sa akin, physically, siya pwede niya ipakulong. Sinungaling ka, ito, pakulong mo, ba't hindi mo magawa? Ako, alam mo, pangalanan ko na. Sino yung support? Hindi, ako sa akin lang tingin. Tatanungin ko, yung bilyar ba, support kayo? Talong Hindi, na diretsahan lang yan. Kasi, tanong lang Support ba kayo? Kasi kayo yung bilyar lumipat Yes. Ito, dapat nandito kayo sa kabila. Yung mga lumipat, kaya napalitan si Cheese bilang Senate President, kayo support. Ano tawag nyo sa inyo? Correct, tama. Kasi ito ang problema sa may mga bagahe kasi may iniiwasan. Yung mga bilyar, may negosyo sila na pwedeng mapahamak kung sakasakali nababaliktad sila. Kaya tingin ko naglalaro hindi ito pwede na maging lingkod ng bayan. Kasi dapat kung ikaw ay nandyan, mapasenador, kongresista, dapat yung leaning mo nasa Pilipino. Tama. Kaya lang ang nakikita natin dito, parang nagpapakiramdaman sila Doon sila pumupunta sa pwesto kung saan safe sila at makikinabang sila at hindi mapapahamak yung mga negosyo nila. Tama. Di kaya natatakot yung ibang mga senator natin na silipin yung mga insertion nila or pag-initan sila. Pwede. Oo, yun nga. Kasi nakukulangan na ho yung taong bayan Una-una, katulad niyan, sino ba yung mga nanalong senador nung nakaraang 2025 na halalan? Bilyar, kung di ako nagkakamali, itong yung iba maraming mga senador dyan. So, inaasahan kayo ng publiko na magsalita kayo sa isyong ito at umaksyon. At tama nga yung sinabi ni Bay na kung sa tingin nyo naman nagkasala, edi kasuhan nyo, senador kayo So kuya, may tanong Diba? ako. Siguro nakakonsumo ko lang, kaya ayaw nila magsalita. Ano? Lahat sila nagnanakaw. Tingin nyo? Pwede. Alam mo, logic ko lang Kung ayaw nyo kampihan yung bayan, nagnakaw ka, Diba? Ganun lang yun. Yun na nga yun. Nagnakaw lahat yan. Mga natatakot silang masilip, natatakot silang silipin or silipin yung ginagawa ng gobyerno kasi katulad yung sila Libiste, sila Barsaga. Kaya nga kanina yung usapan na bakit ginagawa to ng 18 Marine na hindi baka mapahamak sila at doon talaga papunta to. Kasi isipin mo yung anak nga ng mga bilyonaryo ginigipit sila pa kaya? Correct. Sino ba yung mga yan? Hindi, yung si Libiste nga sa si Kiko Barsage. Diba? Lumaban. Lumalaban sa administrasyon. So, sa totoosin, hindi naman lumalaban. Ibinubulgar lang yung mga nalalaman nila dito sa flood control scam pero ginigipit sila. Paano pa yung 18 Marines? Yung nga, anak ng bilyonaryo kung anuhan lang, eto pa kaya tong mga to. Yung sinasabi natin, dinidismiss nila kagad yung mga sumbong na itong mga, parang usually sabi ko nga sa mga dyan, na ginagawa ko ng analogy to sa aking vlog, yung pagka ikaw nahuli kang ng chicks ba? Ng babae, di ba? Alam ni RJ yan. Alam ni RJ yan, di ba? Pag nahuli kang ganun, sinabi ikaw, marami kang ginagawang kalong, di ba? Ang ginagawa, wala yan. Hindi totoo yan. So, paano ko Downplay, no? Downplay. Wala yan. Maniniwala ka ba dyan? Di ba? Alam mo, na totoo yung sinasabi mo. Oo. Dinidinay lang. Ganun ang ginagawa ng mga na ngayon, mga congressman ngayon, di ba? Kita mo si Kimbo, nung ginawa ni Kimbo, nag-deactivate. Deactivate. Pati daw si Abante, pero tanong muna natin kay RJ. Ano ba yun? Paano ba? Halimbawa ako, sinabi ko sa'yo, Ay. ikaw, nahuli kita. Nakita ko, meron kang kasamang iba. Hindi ko alam kasi Katupa. hindi ko alam Tingnan mo. Ano na ganun Kasi hindi ko ginagawa Di ba? Ganun ka lang mag-ano, pero huling-huli ka na sa akto. Ay, joke lang yun. Kung joke lang. i-dismiss mo, Parang ganun na lang. pumapaling. Ganun, no? Pero totoo talaga yan. Ito si Concholi ba? Pero yun nga, napaka yan nga si Kimbo, nabanggit natin, si Stella, si Teacher Maganda yung Stella. bisikleta niya, no? Oo, meron siyang picture doon, hindi siya nag-deny mga partner Dini-activate niya yung kanyang Facebook kasi Alam mo na. pinabakbakan siya ron Nung unang nag-deactivate ng social media yan,
nung lumalabas yung kanyang pagiging from tricycle to helicopter. artista band, tapos from Spartan to Chanel. Hermes. Yan, oh. Ganyan, di ba? Louis Vuitton. Oo, so ngayon, Ayun na. noon sabi niya nabubuli daw yung kanyang pamilya, kanyang Uy, anak, grabe. kaya dini-activate niya. Kuya, grabe kasi kayo mag-comment sa kanya. Gumanda siya, no? Grabe kayo mag-comment ha. Stella, dami mo ng pera ngayon ha. Sana bumili ka ng bagong mukha. Expired na yan eh. Expired na Expired na yan. Bumili ka ng bagong mukha. Okay. Grabe ka naman. Grabe talaga to. Itong Stella Kimbo na to, ito isa sa mga nagpahirap kay Inday Sara noon eh. Kaya nga sabi ko nga, meron din talagang paraan ng langit eh para ibalik sa'yo lahat ng mga Correct. kahayupang ginagawa mo eh. Kasi kung sino yung mga nagdidiin kay Inday Sara, nagdidiin kay Pastor, nagdidiin kay Pangulong Duterte, sila ngayon ang ine-expose ng langit. Kuya, Tsaka kuya, naalala niyo kung ano sinabi ni Senator Bong? Bago sa makulong. Bumalik nila. Ang sabi niya, lalabas na ng katotohanan. Yan. Baka ano na yun, no? Yan na yun. Ano na yun? Diba? Isa na naglalabasan after nung mga text messages. 'Di ba? Yung issue ng text messages, mga bossing. Pangulong Bongbong Marcos. Oo, sa meron anniversary. daw yan. Doon sa text messages na yun, nakalagay din kung saan yung napupunta sa kampanya, Yan. di ba? Oo. Text Ayan. messages na yun, nasa na yun? Wala na. Natabunan na rin yun. Natabunan na yun. Tapos, consistently, biglang nagkaroon ng ganito. O ngayon, ganun din ang ginagawa nila, pinapatay nila. Anong pinapalabas nila? Meron silang mga pinapakulong na vlogger na maingay, na sinungaling, na pangit. Correct. Oo. Pangit? Pangit. Ako ba yun? Ay, hindi naman. Wala pa yung kaso ko. Wala namang pinangalanan. Sabi, kung ano-ano yung mga issues ang Na binabalita. inaatupag ng mainstream media kasi Banat Bay sabi ng ni Baligod, may mga media operators daw. Aside from yung mga troll farm, meron daw mga media operators. 6 na maleta ang dinadala. Yan, oo. So, kaya makikita mo yung media, hindi nila masyadong pinipick up ito. Yes. Actually, yung interview nga natin kay VP Sara nung nakaraan, hindi rin nila masyadong pinick up yun. Blackout talaga eh. Oo, kaya dito mo malalaman talaga, may something, mukhang Ang matindi, Kutsabahan. matindi nga dyan, minsan lang nga nila interviewin si attorney grabe pa nilang inaaway pa nila, binababoy, binabaluktot yung sinasabi. Buti na lang kalmado ito si attorney, kaya nakakabilib eh. Pag kalmado lang siya, doon mo malalaman talaga na nagsasabi yung totoo yung tao ay pagkakalmado. Hindi yung natataranta na magjo-joke, pag hindi naman kapalusot. Di ba? Baka nagagalit sa inyo yung mga media kasi kayo na-interview nyo si VP Sara, sila hindi. hindi natin alam. Alam nyo, yung pagkaka-interview naman namin ni Banat Bay doon, napakaswerte natin. Yes. Lahat naman ng mga sinabi ni Inday Sara doon, marami silang mapupulot marami silang makukuha kasi dami nilang tanong Yes. Actually, makikita naman nila doon Pero wala, may news blackout Hindi, wala namang bayad ata kasi yun eh. Hindi, ang sikreto kasi dyan, alam mo kung huwag nyo kasing hanapan ng butas yung pagkakamali yung tao. Kasi may mga media dyan nagtatanong, hindi para alamin ang katotohanan o yung sagot. Yes. Naghahanap lang ng butas. 'Di ba? Para magkamali, ganyan. Yun ang intention yan. Kahit nung panahon ni Pangulong Duterte, problema na yan Yes. Naghahanap ng butas lagi. Ngayon nga, pansinin ninyo, dahil dyan tayo pupunta sa usapin ni Kaufman. Napansinin niyo yung interview ni Kaufman? Binabanatan niya media kahit doon sa kanyang closing remark, binanatan niya yung media na media ang may maraming kasalanan. Kaya nandito itong ating Pangulo. Kasi nga, hindi kumpleto ang kwento. Diba, pansinin nyo, yung mga binigay na statement ng prosecutor, hindi kumpleto Ito lang. Pero Chap-chap yung mga video Pero yung buong speech, ang linaw ng pagkasabi, yun ang tinabla ni Kaufman, di ba? At the same time, ang niya doon, kasi yung media. Kaya nung tinanong siya, binara niya yung media. O yan ang ating pag-uusapan na susunod, di ba? Napag-usapan din yan kasi doon sa doon sa affidavit nitong mga sundalo na sila daw yung nagda-drive doon sa mga taga-ICC, sila daw yung nagbabayad nung check-in, ng mga gastos nila, pagkain nila, naka-document lahat yun. Yes. At nagagalit nga si Trillanes, sinasabi nga niya na hindi totoo yun. Pero mapunta na tayo sa usaping ICC. Dahil alam naman natin na yung ICC, political yan, yung korte na yan, at nung nakaraan ay napakaganda ng representation. Para sa akin napakaganda ng representation ni Attorney Kaufman. Kasi, di ba natatandaan mo Banat Bay, nung hindi pa nagsisimula itong mga confirmation hearing, nagre-request pa lang ng interim release, may mga kumakalat na mga issue na parang nakukulangan sila. Kay Nahihinaan Kaufman. sila kay Attorney Kaufman na kesyo, parang pineperahan lang ang mga Duterte, hindi naman daw nilalaban ng mga Duterte. Ngayon, kasama natin ngayon via Zoom, si Attorney Martin Delgra na talagang alam nating malapit na malapit sa Pangulong Duterte at nandiyan ngayon siya sa dahig. Napakinggan niya yung ilang araw na deliberasyon dyan noong prosecution at saka ng defense. Manghihingi tayo ng balita at dito natin mako-confirm whether
Si Attorney Kaufman ba napakahusay talaga, fit ba siya doon sa kanyang ginampanang tungkulin sa pagtatanggol kay Pangulong Duterte? Attorney Martin Delgra diyan sa The Hague, sir. Naririnig niyo po ba kami? Yes, sir. Kanina pa ako nakikinig sa inyo. Sa mga tiwaling sinasabi ng kabila. Ayan, ako po. Ayun na nga po. Kamusta naman po ang nangyaring pagdinig diyan sa The Hague? Positibo po ba tayo? Nakulangan po ba kayo? O sobra-sobra ba? Bigyan nyo nga po kami ng update, attorney. Okay, na-mention yung performance ni Attorney Kaufman. Anim kaming abogado galing sa Pilipinas. At we are one in saying, after witnessing hearing and watching the confirmation hearing from Monday hanggang kahapon, Sabado ngayon, lunch, kahapon hanggang Friday, Attorney Kaufman did very well in presenting the argument against the confirmation of charges, including especially so pagdating dun sa Attorney, maputol ka namin ha. Kasi nag-feedback, nagdodoble yung boses, hindi natin masyadong Parang maintindihan. ako Parang si Jack Argota yung Parang nagsasalita ako na eh. yun O, hindi namin maintindihan. Pero ayusin lang po natin yung audio, balikan namin Parang ako kayo. yung sumasagot attorney. sa tanong mo eh. Oo, pero ayun nga, Banat pa, ano masasabi mo sa performance ni Kaufman bago natin i-confirm mamaya kay Attorney Delgra pagbalik? Maraming nagulat dahil siyempre parang ang duda nung iba ay hindi ito Pilipino, baka hindi niya alam ang context sa Pilipinas, baka hindi niya alam yung batas. Maraming, kahit tayo, di ba, marami sa atin na, bakit walang Pilipinong abogado si Pangulong Duterte? Pero doon sa kanyang presentation, napaka-detailed nung kanyang mga sinabi. Talagang lahat nung mga ina-accuse kay Pangulong Duterte, nung prosecutor, sinagot niya isa-isa. At yung pagsagot niya napakalinaw ayon sa ating batas. Halimbawa na nga po yung double barrel o yung tokhang na tinatawag, sinagot niya ang meaning, tas gumamit pa sila ng term na nasa batas naman po natin, di ba? Ano ba neutralize kasi? Oh, neutralize din. Oh, so kabisado ni Kaufman ang lahat nung kaya nga kahit si Attorney Panelo ay sinabi niyang good job, di ba? So doon mo makikita na magaling ito si Kaufman. Kaya pala pinagkatiwalaan ni VP Sara Duterte. Sabi nila, walang pusong Pinoy yan. Hindi niya alam kung paano niya i-express yung side ni Pangulong Duterte. Tingnan mo, mga Pilipino, yung dalawang abogado, hindi ba? Yung dalawang dalawang prosecutor. Mga Pilipino yun. Kita mo, ang mga pinagsasasabi ron, nagkaroon daw ng epilepsy. Yung mga pamilya. Ano na lang? Ng biktima. So, Sabay-sabay. kasalanan pa rin ni Pangulong Duterte yun, yung pagkakaroon nila ng epilepsy. Alam mo, nahiya nga ako eh. Honestly, reaction ko. Nakakaya. Nung pinapanood ko yun, nakakaya parang ganyan baka bobo mga Pilipinong abogado. Meron dito mga bobo. Oo, yung aside yun sa Malacanang, Si bobo Gadon- na hindi pa alam yung grammar. Alam mo, hindi ako talaga paniwala doon pero ayoko na mag-comment kasi hindi tayo magaling mag-English pero alam ko naman yun. Yung una pa lang yung sentence. Alam mo yung ganon? Hindi ko nilala ito para dahil nagiging lang tayo. Kaya lang kasi nakakahiya yung abogadong Pilipino na nagre-representa doon sa ICC. Una-una, sablay yung argumento. Pangalawa, payag ka ba na isang dayuhan ang humuhusga sa atin? Ano tayo? Nasasakop pa rin ng mga puti? Ganun ba tayo? Hindi ko alam. Ako doon ako nasasaktan kahit sino pa yan. Kahit ilagay mo pa si Bongbong Marcos dyan. Hindi ako papayag na isang puti ang magpaparusa. O isang puti ang manghuhusga. Ano to? Nasa ilalim nila tayo? Ang sayang naman pinaglaban ng mga bayani natin. Sayang naman, kaya namatay si Aguinaldo. Di ba? Kaya namatay yung ating kung sino-sino bayani, sila Rizal. Dahil sa pakikipaglaban. Tapos ganito? Ang sakit panuorin. Tsaka, wala namang matalinong abogado dito sa Pilipinas natatanggap ng trabahong ganyan na ginagawa nila kay Pangulong Duterte. Kaya talaga makukuha nila dyan, puro mga ganyan. Ang nakakaya pa dyan, mismong kapwa Pilipino yung nililitis nila dun. Tapos ang nagtatanggol sa kapwa nila Pilipino, dayuhan pa. Si Attorney Kaufman nga. Ayan pa yung isang nakakahiya dyan. At yun nga, tapos napapanood pa ng ibang bansa. Isa pang nakakahiya yun. Diba? Kagaya nga niyan, eto ilang beses na namin din itong in-explain na yung panahon ng war on drug, hindi naman lahat talaga doon namatay eh. Katulad yan, yung mga drug lord, para hindi sila mahuli, pinagpapatay na nila yung mga tauhan nila. May isang tao, kagalit yung isang tao, binarel, nilagyan lang ng karatol lang, wag tularan, adikto, kasama na agad sa war on drug.
So maraming nangyari ganun eh. Katulad nyo, may epilepsy, yung ano mo rin sa war on drug, isisisi mo rin kay Pangulong Duterte. So nakakababaw. Alam mo, kaya walang kwenta. Lalong-lalo na si Trillanes. Kasi isipin mo, sundalo ka. Dapat tagapagtanggol ka ng Pilipino. Eh ikaw pa yung nagbigay sa puti. Anong klaseng sundalo? Ganito na ba nga aasahan natin sa mga katulad nito? Para lang yung kanyang agenda, maipasok niya. Kasi talagang galit na galit siya sa Duterte. So kahit na hindi niya nasundin yung trabaho dapat ng pagkasundalo, basta lang makaganti sa Duterte. Pasok ko lang yung papasok ko lang yung sinabi ni Kuya Kai na, nga naman, sayang naman yung isip buhay ng mga bayani natin, di ba? Parang hindi tayo, malayo ka na tayo. Sarili na, malayo ka na tayo. Bakit malayo ka na naman tayo ng may sarili naman tayong korte, hukom, lahat. Wala silang pakialam doon, Sir Jack. Oo. Kasi ang gusto nila, yung pansarili lang nila. Kung tutuusin, kaya naman imbestigahan sa Pilipinas. Oo. Si Erap Estrada, Arroyo, tapos yung iba pang mga senador na kulong dito, mga high-ranking officials. Si PRRD kasi, hindi nila kaya pag-usaping legal. Kaya ang ginawa nila, kinidnap nila, ipinadala sa dahig. At ito lang, ang katunayan na ito ay politically motivated. Dahil yan ang inilalaban nila or binibintang nila kay Pangulong Duterte, kahit umikot ka sa Pilipinas, yaan ang numero unong ginawa ni PRRD na nagustuhan ng karamihan sa mga Pilipino. At wala pang istorya ng investigasyon sa ICC na meron dyan mula first day hanggang ngayon may taga-suporta na pumupunta dyan sa harap ng daig sa isang dating presidente dahil nagustuhan nga nila yung ginawa. Alam naman natin kung sino ang nagpupush dyan sa ICC na yan eh. Kasama na yung mga ibang nasa gobyerno, si Trillanes, numero 1 yan, at yung mga ang leaning ay nandito sa itong mga makabayan black. Hindi, ganun sila kabobo, ha? Meron pa silang binitawan yung dalawang ugok na abogado nito. Yung isa, naubos na. Parang santo papa na yung isa eh. Wala na buhok eh. Kailangan na magsombrero ng bilog na ganun eh. Kasi naubos na yun. Nung pangalawang araw nga, sinuklay niya ng pagano para matakpan niya eh. So, meron silang sinabi na ito daw si Pangulong Duterte, kinonvert daw yung mga Pilipino na maging mga mini Duterte. Ang pagkakaintindi nila, naging violente daw yung mga Pilipino dahil violente na presidente si Pangulong Duterte. Abay, binoto yan eh, Coach Oli, ng 16 na milyong Pilipino eh. At saka bago yan siya manalong presidente, may kinakwento nga si Banat Bay noong kampanya kasi sila yung laging kasama eh. Lahat ng ayaw ipagawa sa kanya noong kanyang campaign team. Ginagawa ni Pangulong Duterte. Siya nga lang yung presidente na parang ayaw talagang manalo eh. Nang hahalik ng mga nasa crowd, nasa stage. So talagang unorthodox, hindi traditional yung kanyang way ng pangangampanya at yun yung isa sa pinangako niya. Ipinangako niya na uubusin niya lahat ng kriminal, lahat ng mga adik, uubusin niya. Magiging madugo. Pero binoto pa rin siya ng mga Pilipino. Ang dating doon sa mga tukmol na yan, yung mga nandoon sa ICC ng mga Pinoy na mga abogado, ang dating sa kanila, hinipnotize ni PRD itong mga Pilipino at ginawa niyang maging mga katulad niya na mga bayolente, mapapalamura, parang ganun eh. Kalokohan yung ginagawa nila kalokohan eh. Kasi pag nandun nga naman sa ICC, wala namang alam yung mga abogado doon sa nangyayari doon sa Pilipinas. Pero kung dito yan iniimbestigahan sa Pilipinas, madaling masasagot yung mga tanungan eh. Isang hearing pa lang yan, tapos yan. Alam nila na hindi sila mananalo kung pagbabasihan yung legalidad dito sa Pilipinas. Kaya dinala si PRRD sa dahig. Yun ang nakikita ko. Alam niyo, Reason dyan. pinagmumukha nga tayong yung Pilipinas pinagmumukhang clown. Kasi isipin nyo, parang walang kwenta yung korte dito sa Pilipinas. Kailangan pa ng ICC para litisin ang isang Pilipino. Tsaka yung pagiging violente, tumino nga ang mga tao nung panahon ni Pangulong Duterte, di ba? Kasi, biruin mo, wala nang nainom sa labas. Di ba? Wala ka madadaan. Ngayon, try mong nakaharang pa sa kalsada. Nung panahon ni Pangulong Duterte, kung violente tayo, dapat puro away. Puro away, puro rally, puro sigawan, di ba? Puro patayan. Ngayon ang violente. Alam niyo ba kung nung sinabi nung kakamping kung bakit dapat sa ICC? Kasi dati, kakamping daw ng Marcos ang mga Duterte. Kaya hindi pwede dito dahil magkakaroon ng abuse of power. Di ba? Hindi na makakampi ng Duterte ang administrasyon ngayon. At alam natin kakampi nyo. Kaya nga nagliligawan kayo eh. So, malaya na litisin dito sa Pilipinas si Pangulong Duterte. Ang abuse of power ay yung ICC. As a matter of fact, sinabi yan ng US Department na sinasabi nila na ang ICC daw abuse ng power at saka sila ay talagang politicized. So, kaya nyo dinala yan dyan. Dahil sa abusive sila sa power. Tingnan nyo na lang yung sinabi nung 18K na may involved na pera. O doon pa lang, makikita mo na
na may pera talaga. Kaya nga may nagtatanong sa akin Sabi nila, sa tingin mo ba mapapalaya si PRRD? Same answer ang sasagot ko sa answer ng pamilya niya. Hindi. Even if maganda ang sinabi ni Kaufman, even if sinungaling talaga yung mga prosecutor, hindi papayagan ng ICC yan. Sa tingin ko lang ganun ang mangyayari. Totoo yan. Yan din ang iniisip ng mga pamilya. And kaya nga yan dinala sa ICC bago si Jay Ibarra. Kaya dinala yan sa ICC. Kasi for the past 6 years, actually before PRD became president, tinatrabaho na nila si Pangulong Duterte. Yes. Di ba, lumabas nga sa hearing sa Senado. Tinanong ni Jinggoy Estrada si Leila de Lima, ikaw ang dating CHR secretary o CHR chief ba tawag doon? CHR, Commission on Human Rights. Bago siyang naging DOJ secretary ni Pinoy, naging senador pa siya. Tinanong siya, sa tagal mong iniimbestigahan ang Davao Death Squad, may napatunayan ka ba? Wala. Ang sabi niya wala. So kahit isang kaso sa ilang taon na nasa serbisyo ka, meron ka bang naisampang kaso kahit isa related sa DDS? Wala. Kasi wala daw siyang makausap sa Davao na makapagpapatunay na totoo yung Davao Death Squad. So for the past 6 years or for the past 10 years before itong kay Pangulong Duterte, inaano na nila yan na yung istorya nila sa taong bayan na hindi binibili ng taong bayan, may bumili. Ang bumili, yung mga taga-ICC. Kaya doon nila hinatid si Pangulong Duterte. May sinampa siya. Sinampahan. May sinampahan, pero walang sinampa. Ikaw talaga, Kocholi. Mahilig ka sa sampahan ano yun, Ito Jay? nga yung Ito yung sinabi ng retired Supreme Court Associate Justice na si Noel G. Tiham. Nais litisin ng prosecution ang kaso sa labas ng jurisdiction ng Pilipinas. Dahil alam nila ang ebidensya ay hindi susuportahan sa pagkakakumbikta sa ilalim ng batas ng Pilipinas. Walang ebidensya talaga, Jay. Oo nga, at isa pa, hindi nga anuhan ng Pilipinas yung mga ebidensyang ibabato kay Pangulong Duterte. Noon, sabi nila, hindi pwedeng sampa ng demanda si Pangulong Duterte kasi immune siya sa demanda dahil presidente siya. 2 years after niyang naging presidente, wala pa rin isinasampang kaso against him. Kasi nga, alam nila na hindi talaga mag-stand sa court. Yung mga bintang lang, puro sumbong Nakita nyo naman yung pinakita ng prosecution sa ICC. Mga patsi-patsi na mga speeches ni Pangulong Duterte. Meron pang isang nanunood si Pangulong Duterte ng CCTV footage. Mantakin mo, ang pagkaka-explain nung ICC prosecutor, pinapanood ni Pangulong Duterte habang pinapatay yung 3 doon sa Agdao Market. Nagpunta yung kapatid nating si MJ Mondihar doon. Nagtanong-tanong sa Agdao Market, ano ba nangyari talaga doon? Yun daw 3 na yun ay mga kriminal talaga at yung pumatay sa kanila, di umano, mga nabiktima nila o kamag-anak ng mga nabiktima nila. Yun ang testimonya ng mga tao doon. Wala ni isa sa Davao ang nagsasabi na itong mga Duterte ganito, ganyan. Or kung kamay na bakal man ng mga Duterte sa Davao, gusto ng mga tiga Davao yun. Tingnan mo naman kung gaano kasif ang Davao. Sige, ikaw muna. Pero ang realidad talaga dyan, at doon sa nakita natin sa mga statement ni Attorney Kaufman, panalong-panalo na Ang realidad dyan, hanggat si Marcos Jr., ang presidente ng Pilipinas, hindi makakauwi ng Pilipinas si Pangulong Duterte. Totoo yan. Yan ang totoo dyan. Tsaka ito, dugtungan ko yung sinabi ni Boss D kanina, yung sinasabi mo na 2 years na nakaupo si Marcos, hindi pa kinakasuhan or hindi pinag-iinitan si PRRD. Lumitaw lang yung galit kay PRRD nitong administrasyon nung ibinubulgar na niya si attorney nandiyan na pala. Attorney Delgra na nagbabalik. Kasama po natin mula sa The Hague, Netherlands, si Attorney Delgra. Sir, naririnig niyo kami? Opo, I can hear you loud and clear. Ayan. Ito, maganda na. Ayun nga, sir. Bigyan nyo naman kami ng update or ng reaction ninyo patungkol sa performance ni Attorney Kaufman. Kayo po ba ay natuwa sa kanyang representasyon kay Pangulong Duterte dyan sa confirmation hearing? Magandang gabi po sa inyo. Magandang umaga rito. Kaming 6 na abogado na pumunta rito. Headed by former ES Bingbong Villaldea, si Attorney Billy Dulay, si Attorney Fred Lim, si former Secretary Bebot Belio, at ako, at saka si Attorney Sal Panelo. After nung hearing nung nangyari, natapos na kahapon, nag-usap-usap kami and we were unanimous that Attorney Kaufman did a very good job in presenting a case against the prayer to confirm the charges. It started last Monday with opening statements sa lahat ng parties, the prosecution at yung may tinatawag na
legal representative of the victims, who apparently 2 of them are Filipino lawyers, and then the defense. Tapos nung Tuesday, nag-umpisa na yung presentation ng ebidensya at argumento ng prosecution. And then we had a break on Wednesday, and then Thursday, nagsimula yung presentation ng depensa insofar as their argument not to confirm the charges. And then kahapon, Friday, yung closing summation ng lahat ng mga parties. At we are very confident. We have said this in a number of interviews already in the last few days, patungo hanggang kahapon, na if on the merits, insofar as what we have heard from both parties or from all parties, if on the merits, we are very confident that the charges will not be confirmed. Pero alam natin na itong kasong ito, narinig ko nga si Banat, if I'm not mistaken, he said earlier na itong trial na ito, hindi lang po ito judicial, political din ito. So doon tayo, or kami mismo, are having reservation on how this case will be resolved one way or another. Attorney, Master Judea po, no? Yes. Diyan po sa The Hague, nagkaroon po ba kayo ng pagkakataon na makapasok doon sa courtroom or nasa labas lang po kayo habang ginagawa itong confirmation of charges? Nabigyan po kami ng reservation to sit in the gallery. So makikita mo namin sa baba yung korte mismo, yung 3 judges ng pre-trial chamber, yung panel of prosecutors on the left side, and also on the left side yung the common legal representative of the victims. On the right side naman, the 8-member team of the defense team of Attorney Kaufman. So makita po namin from the gallery. And by the way, talking about the gallery, hindi lang po kami nandoon. May mga media, meron po din yung mga nasa kabila. Mga taong sumusuporta doon sa pag-file nitong kaso nito. Attorney, si Master Judea ulit, no? Bilang kayo po ay isang abogado, syempre mararamdaman po natin kung sino ang mas magaling. Sabihin na natin na mas magaling. Yung prosecution ba o yung depensa? Sa palagay niyo Okay, po. talking about performance po. I think makita nyo naman siguro in terms of delivery. Ito, delivery muna. Hands down, si Attorney Kaufman magaling mag-deliver, no? Glib talker, very smart in terms of delivery. Makita mo dun sa prosecution, he keeps on referring to my friend Jeremy, yung prosecution, he would also be able to deliver, but not as smart as Attorney Kaufman. Yung sa kabila naman, sila yung 2 Filipino lawyers at saka yung isang babaeng legal representative of the victim, they present their case. I think it's also their style, on a very slow, monotonous way of delivery. In terms of substance, makikita mo dun sa presentation ni Attorney Kaufman na hinihimay-himay niya at tinitira-tira niya. He was refuting each and every points that were raised by the prosecution. By the way, I like to give you context doon sa sinabi ko, ano? Kasi tinanong ko rin yan kay Attorney Kaufman. Etong confirmation of charges hearing took place over 4 days. And before this, months before this, because if you recall, the first schedule for confirmation was sometime July last year. And even before that, meron ng tinatawag na exchange of information, documentary, audio, videos for the other side to consider. These are actually confidential exchanges. And whatever you submit to each other, supposedly, alam ng korte. Ibig sabihin, nakalatag na rin sa yung mga ebidensya nito, itong mga dokumentong ito, sa records ng pre-trial chamber. Kaya tanong ko, bakit kailangan pa dumaan ditong very public confirmation of charges hearing? Kailangan daw para, kasi sa dami ng ebidensya na inailatag na, at least in private, kailangan daw summarize at least in 4 days yung mga argumento ng bawat ng bawat party, no? So yun po ang nangyari, na whatever was presented by the prosecution, hinighlight lang nila po yung mga malalakas allegedly mga malalakas na ebidensya na pwede nilang itapon against Mayor Rudy. Si Attorney Kaufman naman nagpresenta to refute each and every points that were raised by the prosecution. So yun po ang nangyari kung bakit kailangan pa
and it's also part of the rules and procedure of under the Rome Statute and of the ICC na dadaan itong prosesong tinatawag na confirmation of charges. Good evening, Attorney Delgras, si Coach Oli po ito. Alam nyo, Yes, Coach. ito yung bottom line na tanong ng taong bayan eh. Kasi sinasabi natin na malaki ang pag-asa kung ang titingnan ay ebidensya, pero syempre, political din to. And we all know that. Pero ang inaantay po ng taong bayan, gusto nilang malaman eh, na paano natin i-explain in layman's term na may pag-asa pa ba to? May aasahan ba tayo dito sa ginagawang hearing o talagang wala na, give up na? I like to borrow the words of Attorney Sal. Hope for the best, expect the worst. I like to put that in context. Ganito po yan. Unang-una, narinig ko yung earlier conversation yun patungkol sa jurisdiction ng korte. Patungkol sa situation in the Philippines. And that's how they express it in the court. Philippine situation or situation in the Philippines. And then they would refer it to a particular person. As in this case, si Mayor Rudy. Now, sa ating Philippine judicial system, pag merong issue of jurisdiction, kailangan i-resolve muna yan. Kasi nga, kung mangyari na hanggang sa dulo, makita na wala palang jurisdiction, walang saysay yung mga nangyayaring hearing sa nakita natin the last 4 days. No? In fact, the issue of jurisdiction is the core issue that Mayor Rudy have raised. Because in the first place, he have always maintained na walang jurisdiction ang ICC. Walang jurisdiction among other things because we are withdrawn from the ICC. The investigation that was conducted by the ICC investigators na kung totoo yung sinabi ng mga 18 former AFP personnel were conducted after the withdrawal, which was sometime 23, 22, nag-withdraw tayo 2018, made effective 2019. Ibig sabihin, wala na talagang jurisdiction yung ICC kung totoo yung narration of events ng mga dating sundalo. Now, nevertheless, unique as it may be in the rules of the ICC, they can proceed with, as in this case, the confirmation of charges hearing, kahit na may pending issue on jurisdiction. Kaya that one alone makes us wonder, even among us lawyers, kung bakit this process has to proceed. So, yun po, yung isang bagay na yan na unique to the ICC rules. So attorney, so tuloy po tayo kahit questionable yung jurisdiction. Ngayon, kunwari, bandang dulo, iba ang desisyon ng ICC laban kay PRRD, pero napatunayan din na walang jurisdiction. Pwede bang mabawi yon, yung desisyon na yon, and at the same time, pwede ba silang pasagutin itong mga gumawa ng pag-abuso sa batas ng Pilipino and at the same time yung ICC dahil knowing na walang jurisdiction, tumuloy sila? As I mentioned earlier, it's quite unique na tumuloy kahit na hindi pa na iklaro, finally resolved the issue of jurisdiction. And by the way, I've made mention earlier na pati si Mayor Rudy have not accepted these proceedings. In fact, he have said that this is a sham proceeding insofar as he is concerned. Because hindi niya inaatrasan ito Kung merong kaso patungkol sa anumang ginawa niya nung mayor siya at nung presidente, he assumes full legal responsibility. That said, he also said na it will have to be a Filipino court tried by a Filipino judge kung anumang kaso na ilalatag. So, nung kahapon nga, pagkatapos nasabi ko na I was asked yesterday afternoon when everything was finished, anong masasabi ko sa nakakahiya, no? Nakakahiya na dalawa, on two aspect, na a foreign court has to hear this case and it's viewed all over the world in that sense, no? At pangalawa, on that note, nakakaya din, I'm a lawyer, I'm practicing in the Philippines, and yet it should be tried there because we need to affirm the integrity of the Philippine judicial system na doon natin sa Pilipinas ililitis ito. For them, for those people who brought this case before the ICC, it shows that they don't have confidence on the judicial system in the Philippines. Yun ang problema natin dito. Palakasin natin yung institusyon para mapalakas natin yung bansa, no? If you have a problem, judicial, social, political,
let's address it among ourselves as Filipinos and strengthen the the democratic institution to address this problem. Follow-up question lang. Nakakaya na we have to hear it before a foreign tribunal na hindi nakakaintindi sa konteksto sa nangyari doon sa Pilipinas. And I'd like to push further on that one. Good that on the final summation of Attorney Kaufman, dahil for several days since Monday, they have portrayed Mayor Rudy as a murderer, bloodthirsty. Napasali pa yung mga milyon-milyon mga supporter na sinasabing mini Duterte clones as bloodthirsty as well, no? Very insulting to all of us who have been praying and supporting Mayor Rudy to call us bloodthirsty Duterte clones. But nevertheless, no? Nevertheless, dumaan tayo dito sa prosesong ito na kailangan natin tingnan kung tama at pantay ba itong prosesong ito. Yun lang ang masasabi ko patungkol dito sa prosesong ito. Kaya I have my reservation because it's very political very political. Pagkuha na lang the illegal abduction of Mayor Rudy from the Philippines to The Hague, kinumpirma naman na yung eroplano was chartered by the Office of the President. At ngayon lumabas na yung investigasyon ng ICC investigators when they went to the Philippines were hosted by people who are clearly political distractors of the former president. Gives you a very clear picture of the political dimension of this case. Kung judicial lang ito, himay-himayin natin yung mga ebidensya. Pero himay-himayin at lilitisin doon sa Pilipinas, hindi rito. Follow-up question lang po, Attorney Delgra. Speaking of jurisdiction, hindi po ba pwede na isabay, mayroong magsampa ng kaso dito sa Pilipinas para questionin? Hindi ko alam kung meron na nakasampa or wala pa, pero pwede magsabay para malitis dito yung jurisdiction ng ICC. Posible po ba yun? Yung puntong jurisdiction na yan, wala tayong naisampa na kaso. And I would not, from my point of view, we need not to. Why? You know why? The Philippine Supreme Court does not have jurisdiction over the ICC. And conversely, the ICC does not have jurisdiction over the courts in the Philippines. That being said, meron po tayong pending na tatlong habeas corpus petition. At sinasabi ng kabila na hindi na po pwede itong petition na ito. By the way, just to educate the listeners, yung habeas corpus petition kasi na inahain ni Congressman Pulong, ni Mayor Baste at saka ni Kitty, ni Veronica Duterte, they were praying na illegal yung pagdala sa kanilang tatay papunta sa Hague, and therefore mananagot yung mga respondents, no, yung mga government officials that were mentioned there, among them the Remulla brothers, sila Gilbert Teodoro and all the rest, including Torre. Kailangan managot sila and directing them to bring the body of the former president to the Philippines. So I think that is what's more important insofar as having to address kung sino talaga ang may jurisdiction sa person of Mayor Rudy. Ngayon, ang sinasabi nila, ang ICC meron kasi may warrant of arrest. Tayo naman, nagsasabi tayo na ang Korte Suprema has power to direct the respondent to bring the body of former president back to the Philippines. Okay. Attorney, si Master Judea po ulit, ano? Ngayon po, tapos na yung confirmation of charges, ano? And itong mga kababayan kasi natin is talagang hopeful pa rin sila na maganda ang kahihinatnan nitong investigasyon dyan sa ICC. Now, from confirmation of charges, how long are we going to wait para bago lumabas itong desisyon? At ano po ang mangyayari after nito? Okay. You mentioned about time Yes element, po, time frame. Meron pong 60 days for the pre-trial chamber to resolve the issue on the confirmation of charges. Apo. On the second question was, ano yung outcome? There are 3 possible outcomes po. Apo. Una, if the prosecution was able to prove, and the standard of proof is actually substantial evidence, to bring the case to trial, then the charges will be confirmed. Kung hindi naman sapat yung ebidensya na pinakita during the confirmation of charges hearing, then the charges will be denied and the case will be dismissed and Mayor Rudy will be released from detention and brought home to the Philippines. That would be the consequence. The third outcome is kung makita ng judges
na hindi sapat to confirm but may direct the prosecution on two things. Una, to reduce the charges kasi hindi sapat yung ebidensya to support the charge of crimes against humanity, or magkala pa ng additional evidence to support the charges. So basically, out of these three options, ang what we would have to expect is the only option that we would be expecting is the dismissal of the charges. Kasi yung dalawa, yung kung ma-confirm yung charges po, ang mangyari nito, trial will proceed and he will remain in detention. And on the third option that I mentioned, if the judge, the pre-trial chamber judges will say na ibalik natin sa prosecution, he will still remain in detention. So yun po ang gusto nating mangyari, mai-dismiss yung charges para makauwi na siya, si Tatay Digong. What if po, kung halimbawa, sabihin na natin, na katulad ng sinasabi nila, na ito daw ay politically motivated. So, ano po kaya ang pwedeng mangyari dito? May pag-asa pa ba na makauwi siya if this is politically motivated? Si Mayor Rudy, sinabi niya na sa waiver niya na ang posibilidad na doon na siya manatili at posibleng mamatay, tinanggap niya na yan. Okay. Actually, when I read the waiver, this is just my personal thought on the matter kasi kilala natin si Mayor Rudy way back when he was still mayor. Ang ginawa niya ng waiver na yon, he was able to speak to the court and to the Filipino people yung damdamin niya. No? Kaysa sa confirmation of charges hearing, mga abogado lang magsasalita dyan. But he was given that chance to speak from his heart to the court and to the Filipino people. What does that mean? Sabi niya na, mukhang dito na ako, tinanggap ko na yung kapalaran ko na dito ako mamamatay. So, napaisip ako, that will make the ICC powerless from here on. Kasi whatever the decision of the ICC, tanggap naman niya. Kung ma-dismiss, mapauwi, okay. Pero kung hindi naman, tanggap niya na kung anong mangyayari. So, I like to say this, I'm not demeaning or disrespecting those who have died. No? But our focus here is on the suspect. By the way, tawag sa kanya, suspect pa kasi wala pang confirmation of the charges against him. So, that said, napangunahan niya yung ICC at yung mga umaatake sa kanya, at tanggap niya na ang kanyang kapalaran. So, pero tuloy pa rin tayo sa paghahanap ng hustisya, sa paghahanap ng at patuloy yung pagdadasal at suporta kasi nakakarating sa kanya. Nakakarating talaga sa kanya yan. At that will give him more motivation and the will to live and to continue living despite his being frail, old, sickly. By the way, malamig ang lugar dito. Yan ang isang bagay na ayaw niya. Ayaw niya sa malamig na lugar. Pero nevertheless, he have gone through this for almost 1 year now. So hopefully, he will continue to fight his own fight because we are there behind him. And he knows that. Attorney, si Banat Bay po, what can you say to those people na nagsasabi na Attorney Kaufman is just using emotional argument doon sa kanyang closing remarks and mga pointers niya po? Okay, I like to be fair on that one. Para klaruhin ko lang itong sasabihin ko. When the prosecution, especially yung dalawang Filipino lawyers, were saying that Mayor Rudy was a murderer, and they even went, as I've said earlier, bloodthirsty, Mini Duterte clones, which I really felt very insulted, and I'm sure a lot of you were. They were also saying that children were murdered across the country. Yun ang sinasabi nila. Ngayon, that's one characterization of the man, which to us is absolutely false. Now, Attorney Kaufman is in his closing statement, he mentioned about the statement of his encounter with the president last Wednesday, which basically was the same in almost every visit that Attorney Kaufman and his team would go through when they visit the president. Ang sinasabi ni Attorney Kaufman sa akin na almost every day na bumibisita sila. Kaya either to discuss the case or simply to keep him company. Ganun po yung kailangan natin gawin, yung ginagawa nila. Now, yung sinabi po ni Attorney Kaufman, if I have to say this, was sincere, authentic, and factual. Kasi kilala natin si Mayor Rudy, si Tatay Digong. Yung mga sinasabi niya patungkol doon sa
I wish to be remembered as a faithful servant of the people. Alam natin yan. So, hindi gawa-gawa ni Attorney Kaufman yan. Ano? Ang galing talaga yan kay Mayor Rudy, yung mga salita ng ganyan. At nakaka-relate tayo dun sa mga sinasabi niya because we have known him. I like to say this on a personal note. I am privileged enough to know him a little bit more of him than those who have been criticizing him. So, yun ang gusto kong sabihin sa lahat na totoo yung sinabi ni Attorney Kaufman. If it appeals to emotion, let it be that way. But I state for the record that it was authentic, it was factual, and sincere insofar as what we know of the President. Having said that, meron ng dalawang characterization ng tao before the judges. Ang sinasabi sa kabila, murderer, pumapatay ng mga bata. On the other side, a very compelling closing statement of Attorney Kaufman saying an entirely, completely different story about Mayor Rudy. So, yun po ang gusto kong sabihin, even on a very level-headed manner. Attorney, isa pang tinatanong ng mga kababayan natin, pareho po ba ang sistema ng korte dito at korte sa ICC? Ang burden of proof po ba ay nasa nag-aakusa o ang depensa ang kailangan magpatunay na hindi mamamatay tao ang ating Pangulong Duterte? Pareho lang po. The burden of proof is on the prosecution to prove the allegations that they have made or leveled against the former president. What? Yun po, pareho lang. I think universally pareho lang yung pamamaraan on the determination of due process. So yung sinasabi nating due process na yan, kahit na hindi magsasalita yung dating Pangulo, whether he's innocent or guilt, it is the responsibility of the prosecution to prove his guilt. Yun po yung standard of proof dyan. Beyond reasonable doubt, by the way, this being a criminal case. Attorney, isa pang accusation ng kabila ay yung tinatawag nilang indirect. Kasi pinupunto ni Attorney Kaufman na wala naman pong direct na kautusan or involvement ang ating dating Pangulo, pero sinasabi naman ng kabila na there's such thing as indirect na responsibility yung mga statement ng ating Pangulong Duterte. Ang isa pang indirect statement ay pwedeng maging batayan ng guilty verdict? Dun sa tanong mo po, wala. Hindi po batayan yan to convict. But I would like to go further on that particular context. Kasi naging indirect perpetrator siya dahil hindi, according to the prosecution, hindi siya ang pumatay. He did not pull the trigger. But somebody did because inutusan siya. So basically, yan yung argumento na yan. But I'd like to state this for the record, especially yung relevant period when he was president. On the issue of the anti-drug policy of government, very clear yung policy na yan. And it's open source po yan. The Philippine Anti-Drug Strategy. Yung mga lahat ng mga executive orders as regards how to address illegal drugs, it's all out in the open. And why I'm saying this, it is at the level of policy. And the President, having set the policy, ang sa baba, yung PIDEA, yung Department of Justice, yung PNP, will now implement that policy. So malayong-malayo, very detached, yung sinabi ng Presidente by way of declaration of this policy against illegal drugs, punta dun sa baba on how to implement. Ang sinasabi niya na sa SONA, you have my full support kung gagawin mo yung trabaho mo. Siyempre, in accordance with the policy that he has set. But if you're going to violate, you will have hell because I will go after you. And a prime example of that, yung mga police involved sa Kian de los Santos case. 2 days after nangyari yung Kian, the parents had an audience with the President. And the President promised them, committed to them, that justice will be given to the family. And yung kaba nila na baka may hahabol sa kanila or what, sabi ng Presidente, I will protect you. At nagawa naman din, na-convict yung mga pulis. And yung pulis, umakyat sa Korte Suprema, yung Korte Suprema, in-affirm yung decision ng RTC. What I'm saying, una, na sinunod ni Mayor Rudy yung commitment niya sa pamilya that justice will prevail. Pangalawa, that he is not for rogue cops, no? Kaya talagang kung may ginawa ka masama,
habulin ka talaga niya. Okay? Pangatlo, and this is very important, it shows that we have a functioning judicial system in the Philippines. Yun ang gusto nating klaruhin dyan. Attorney, isa pang ano dito, 'di ba, yung binabanggit ni Attorney Kaufman na puro wala namang indirect, puro witness lang na tinuturo daw di umano, na tinawagan sila, kinausap sila. Ito po ba yung magfo-fall din do sa testis unos, testis nullos, na kung saan ay one witness is no witness? Papasok po ba dito 'yon? One witness is no witness if that particular witness cannot have a direct testimony pointing to Mayor Rudy as the one who did the crime or who committed the crime. Kaya lahat nito from day one until yesterday, lahat nito are all circumstantial evidence. At when you talk about circumstantial evidence, wala pa pong tao, wala pa pong akusado na makonvict on the basis of the testimony of one witness. Kailangan po may corroboration ng other witnesses, no? Oh, yung tao napatay using a gun, no? Binaril. So one guy will testify na he saw the guy carrying a gun. The other guy will say hindi niya nakita, the other guy hindi niya nakita pero narinig niya na may tunog na baril. The third guy will say na nakita niya may tao na natumba at may gunshot wound. So all this set or series of evidence will have to corroborate each other. May binanggit pa nga pala si Attorney Kaufman as regards that. Sinasabi ng isang witness, binaril. Pero pagdating sa forensic, sinaksak. Mapakamo tayo sa ulo niyan. So Yun ang ibig sabihin sa corroboration. Because this is based, all of this, given the fact that he is an indirect perpetrator, has to be proven by circumstantial evidence. So attorney, dahil sa mga nakikita ninyong ebidensya na mga pit presentation ni Attorney Kaufman, do you believe na may pag-asa na mapalaya si Pangulong Duterte, o nakikita ninyo na ICC is a political body na talagang ang purpose lang makulong si PRRD? Okay, on the first part of your question, I have said this again, and we have said this again in the Philippine team, the Philippine team of lawyers who came here. We are one in saying that if it is based on the merits, we're very confident that the charges will be denied. Yun po. On the second question, alam mo na anong sagot doon. Kasi kung if the trial will be isolated from any political pressure, we're very confident. Pero kung ibang bagay ang papasok sa kaso, ibang usapan na rin yan. Attorney, what about the 18 ex-marine na nagsabi na tinutulungan nila yung ICC? Would this have an effect? Good that you mentioned that. I will say something about that. Okay po. May effect po ba ito sa... Ayun, attorney, may effect po ba ito sa trial? Yung ginawa, di umano daw na pag-asikaso ng ilang government official dito sa ICC? I like to put that in context. And also, I'd like to say something about some information I got here. May epekto yan sa kaso, to directly answer your question. And I hope may epekto kasi kailangan may pasok yan sa kaso. I'm sorry, in the records of the case. Now, may epekto ba? Yes. You know why? 2 days after lumabas itong mga allegation regarding the ICC prosecutors being hosted by some groups of Filipinos when they went to the Philippines for several days and in several occasions, may isang ICC lawyer na nakausap ko, nagsabi na it was quite unusual for the ICC to come out with a statement refuting the allegation. Why is it so? Dahil normally the court don't react or express comment which are external to any of the cases they're handling. Kaya nagtaka siya kung bakit. And this is the same in the Philippines. Yung alam mo na, di ba? You're all there practicing your industry in expressing yourselves in social media, everything else. On both sides, binabatikos yung Korte Suprema or pabor sa Korte Suprema. Pero may mabasa ba kayo na nagre-react yung Korte Suprema sa bagay-bagay na yan? Hindi. Dahil the Supreme Court of the Philippines express themselves through the decisions that they promulgate. So these are official records pertaining to cases that they hear before the court. So they express themselves in the decisions that are promulgated by the Philippine Supreme Court. Dito, quite unusual, nag-react ang ICC by way of a statement.
refuting what they said. Pero mahirap i-refute eh. Kasi kung totoo yung affidavit, hindi lang po salita ng tao, pati yung mga pictures. At na-confirm na yung tao doon, a certain, even one of them, sino nga ba yan? Miss Chantal? Is confirmed to be an ICC investigator. So, ito is a very compelling evidence which should be looked into, by the way, by the relevant agencies of government, whether it be the Ombudsman or the Senate Committee, to investigate this allegation. Ang problema lang dito, yun ang lumabas sila, ang inimbestiga yung 18, hindi yung sinasabi nila patungkol sa mapakamot ka sa ulo kung bakit Pero- sila yung iniipit. Attorney, what do you think of this? Is this being defensive ang ICC? Or they're just trying to clarify na hindi sila involved? Actually, there is not much that they said in details no, dun sa statement na nabasa ko. Except to say, like for example, their funding when they do investigation anywhere else in the world are sourced from the budget of the ICC. Basically that. No? Pero, yun nga, if you're doing that and then you react on something that is external to the court, why would you do that? I think you know more of that than I do because you're in that business. You're in that industry in communicating issues out in the open. But attorney, Kaya mas makakaintindi kayo niyan kaysa ako. can we say that it is illegal? Hindi naman illegal. Which one are you referring to? Yung pong sinabi po nung Marines, ex-Marines na tinulungan ni Trillanes di umano through the giving ng pera, would you consider that as illegal sa investigator ng ICC? Ganito. Kung totoo yung sinasabi ng 18 Marines, no? Kung totoo yan, that adds up to the argument on the political dimension of this case. Kasi hindi sila objective at mangyari na heavily biased yung ginawang ICC investigation sa loob ng Pilipinas. At saka kung totoo yung mga I do not know if there was a specific statement about the $2 million na that was requested and that was supposed to be used for expenses in the investigation. Magiging illegal yan kung nakatanggap yung mga ICC investigator ng pera galing dito sa nag-host sa kanila sa Pilipinas. But at the least, it will show a clear bias on how you investigate the case. Kasi kung objective ka na investigador, you will look at all angles, no? Both sides or multiple sides for that matter. Kung totoo ba yung ano na yan, yung nangyayari na yan na kaso. Pero as it appears, yung nag-host sa kanila dito, sila din ang nag-guide sa mga ICC prosecutors kung saan pumunta, kung sinong taong i-interview nila, anong dokumento ang ibibigay. So, you know, that becomes suspect insofar as an objective investigation of the Philippine situation is concerned. Attorney, si Coach Oli po ulit, no? So, it is Yes. as if inaamin ng ICC na political to kasi nag-react sila eh. Second question po, Attorney, advisable ba na i-open ni Attorney Kaufman itong mga ebidensya laban sa ICC na nilabas nitong 18K o yung tinatawag nating 16 Marines and 2 sundalo? Insofar as your second question is concerned, iabot na po namin yung information na yan sa defense team. But on how they're going to handle it, unfortunately, there are a lot of things that we do not know because of the confidential nature of the proceedings. Kung maalala nyo, pati yung if you are following the hearing on a delayed telecast, mga ilang beses pinuputol-putol. And I asked Attorney Kaufman regarding that. And he mentioned that in the interview na sinasala ng ICC kung ano yung mga supposed to be hindi sasabihin dahil nga confidential. Pero narinig namin lahat nung nandun kami sa gallery. Pero hindi rin namin alam kung ano yung mga supposed to be hindi ma-broadcast sa inyo lahat because delayed kayo ng 30 minutes. Attorney, yung ano naman, pagdating naman dito sa Supreme Court, hindi ko alam kung nasagot nyo na to kanina eh. Na-cite nyo kanina yung mga final nila Mayor Baste eh. Pero if ever, yung mga nakabinbin na kaso sa Supreme Court, nag-rule ang Supreme Court na illegal itong mga pag-aresto, pagpapadala kay Pangulong Duterte doon, makokompel po ba yung ICC na mag-adhere or mag-comply doon sa decision ng Supreme Court natin?
Uh, my my lawyer's opinion is that, legally speaking, as I've said earlier, the Philippine Supreme Court does not have jurisdiction over the ICC. They will not be able to compel the ICC to release. By the way, the habeas corpus petition were addressed to the relevant government officials who were made respondents to the case. That said, if the petitions would be granted, it's now the burden of the Philippine government, Philippine government through these officials, na ibalik si Mayor Rudy dito sa Pilipinas. Sa ibang jurisdiction, nangyari na nga daw yan. Patungkol dito sa Amerika na may isang tao na mistakenly deported to another country. I think that was Honduras. And a case was filed in the Supreme Court and the petition was granted. So the U.S. government made arrangement to bring the American citizen back to the States. So basically, yan yung arrangement na yan. And on the part of the ICC, if ever there is such a decision in favor of the former president in relation to the habeas corpus petition, that would be very, very persuasive argument that Attorney Kaufman can use for an early release of the president. Attorney, meron ba kayong meron ba kayong listahan? Or nakita niyo po ba yung listahan ng mga redacted doon na mga pangalan? Kasi merong mga redacted na mga pangalan na hindi pwedeng mabanggit dahil baka daw ma-compromise yung security. Wala whatever. kami. Kung ano yung what was made public are the same copies that we have. Hindi po Si nagbigay. Attorney Kaufman was very strict on the confidentiality rule of the court. Kung may tatanungin kami, if it falls under the confidential nature of such communication or piece of evidence, he would not disclose. Pero meron po So, kayong idea? May idea kayo sino-sino itong mga ito? Lumalabas naman yung mga taong nire-refer ni Attorney Kaufman at ng prosecution. Makikita naman din natin yan before the case was brought to The Hague, no? Two people have been interviewed a number of times in the past, no? Si Las Cañas at saka si Matobato among them. So alam natin na they would be among those prosecution witnesses. Kung ano yung sinabi nila, at least insofar as the records is concerned, that I would not know kasi that's not disclosed. But some other incidents, as they call it, were not redacted. And I like to cite one, the one that happened in Osamis City against the Parawinog. Maganda yung argumento ng depensa. Sinasabi na hindi ito premeditated at saka labag sa batas. Kasi yung pagpasok ng pulis doon sa bahay ng mga Paruhinog was on the basis of a judicially issued search warrant. So valid yung pagpasok nila. Pangalawa, yung pagpasok nila, there was an encounter. Ibig sabihin, ang tawag nito, there was an armed encounter and for which the police has to respond as well in order to deter the risk, in order to deter the what do you call that, the violence that they were facing at that time. Pangatlo, hindi po madalian yon. Mangilang oras bago natapos. No? Pang-apat, sinite ito ni Attorney Kaufman. Pang-apat, may mga namatay pero meron ding na-aresto. 4. So kung totoo yung sinasabi nila as what they're portraying Mayor Rudy as a murderer at saka lahat ng mga ginawa niya is really premeditated na walang ligtas, patayin nyo lahat, bakit may buhay? No, yung mga ganong mga ebidensya, nailatag niya lahat yan. Hindi lang po namin ma-appreciate at kayo rin, hindi rin nyo ma-appreciate kasi napipigilan siyang magsalita because some of these are confidential or redacted versions of what is already in the records of the case. Attorney, yung isang mainit na usapin dito kasi parang medyo hindi yata nagkakaintindihan patungkol doon sa salitang ano ba yon, yung neutralize at saka yung tokhang. Kasi sinabi din ng spokesperson Yusek ng PCO na dito daw sa Pilipinas ang ibig sabihin daw ng neutralize, and even si dating Supreme Court Justice Carpio sinabi din niya na kapag ginamit daw ng otoridad yung salitang neutralize, kill daw ang ibig sabihin nun. Ano pong masasabi niyo dyan? Si Attorney Kaufman had made it very clear, no, before the pre-trial chamber, that neutralize means maipigil yung ginagawa ng tao. So, arrest, apprehension, and detention, prosecution, no,
The last resort would be to kill if there is risk to the lives of the arresting officer. So yun po yung kinaklaro at pabalik-balik na sinasabi ni Attorney Kaufman. And it's all there. Policy-wise, klarong-klaro naman na hindi sinasabi na the word neutralize means to kill. It's basically inconsistent with the PNP operational manual, no? Na mapipigilan yung tao. You'll be able to restrain him without risk to the arresting officer. Kasama din So ha. umiikot-ikot yung argumento patungkol sa neutralization or neutralize sa prosecution at sa depensa. But they cannot pin anything at all. I'm referring to the prosecution to say, I'm referring to the whatever is said or whatever is in the record to say that the word neutralize or neutralization means to kill. Attorney, yung isa pa na nabanggit dito ni Attorney Kaufman, yung pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa tingin ninyo makakatulong ba yun sa pag-convince niya sa mga huwes na i-dismiss na itong kaso ni Pangulong Duterte? Ang nakita ko doon, in fact, I was surprised that he mentioned that. But I think just to put in perspective na lumalaganap pa rin at patuloy yung nangyayaring patayan sa Pilipinas even after Mayor Rudy stepped down from office as president. So, yun po yung perspective doon. So, parang ang sinasabi niya na, why would you, because first of all, there is, Attorney Kaufman has been denying, and that is the position of Mayor Rudy, denying all the charges, no? That he had killed all these individuals, or even upon his order, for that matter. Now, even assuming that, meron pa rin nangyaring patayan, papunta doon sa nung wala na siya. Attorney, nakausap niyo po ba or meron po ba kayong chance na makabisita kay Pangulong Duterte? Meron po ba kayong clearance? We really have wanted to. All 6 of us, we really have wanted to. Pero stricto yung ICC. Dalawang kategorya lang ng tao ang pwede. Yung members ng defense team at saka yung member ng kanyang pamilya ang makakabisita. Thank you, Attorney. Hello, By Attorney. the way, I made an attempt the first time I came here last year, April, na mag-a-apply to visit him. By the way, an application to visit a detainee has to go through it online. So I filled out siguro mga 6-page application form to visit. Para ka nag-a-apply ng passport. Tinatanong ka yung passport number mo, anong pangalan mo, address, at saka questions like, have you ever been charged or convicted of any crime, blah, blah, blah. Have you... So, yun po mga tinatanong. Aside from, sino ka, ano yung relation mo sa detainee, anong purpose mo na pupunta ka rito, yung mga ganun. And I went through that process before I left the Philippines. And then I came here, wala pa rin sagot. So, I made a follow-up email only to be told na hindi pwede because the visit is only limited to these 2 types of people who can visit him. Thank you, Attorney. Si Sir Jack po, meron yatang sasabihin sa inyo. If I may emphasize this point, Sige po. matindi na pag andito pa siya, I mean, yung pagbibisita talagang very, very limited. Kaya, importante talaga, even, at least in the interim, he would be released to a country who will host him para mas marami pang tao makakabisita sa kanya. Sir Jack, meron kang masasabi kay Attorney Del? Wala akong tanong. Lahat ng tanong ko, sinagot nila eh. Oo. Nilalong nila eh. Tanong mo muna kung Inupusan niyo naiintindihan ako ka ng niya. tanong, di ba? Tanong mo kung naiintindihan Ako- ka niya, klaro ba? Klaro. Attorney, malinaw ba? Yeah, malinaw po. I can hear you. Ano mo ha? Attorney, wala akong tanong. Gusto ko lang magpasalamat sa pagmamahal at suporta mo kay Pangulong Duterte. Maraming salamat sa'yo. At sa inyo lahat. Boss, ibabalik ko yung pasasalamat mo sa iyo at sa inyong lahat. Kasi let's continue the fight for the old man. Hindi aatras yan. Sa pagkakakilala natin sa kanya, hindi yan aatras hanggang sa dulo. Up to his last breath, he will fight his battle. And it is just but fitting for us to help him fight his battle. Attorney, you have the floor. Kausapin niyo po ang mga kababayan nating Pilipino. Salamat po, Bay. Nagpapasalamat na pala ako rito sa opportunity for having me in your show. But more importantly, salamat sa outpouring of prayers and support.
even before when he was in office. All the more now that he has left the government service, private citizen na lang po, at inaapi rito sa Hague. But you continue to support him, you continue to pray for him. At kami, nagpapasalamat po sa patuloy na suporta. I like to say this a little bit in context. In the last 4 days po, and in this week, grabe ang suporta ng mga Pilipino. Kung yung makikita mo sa social media, hindi po lang galing yan sa The Hague. Hindi lang po yan galing sa other parts of Netherlands, Amsterdam, Rotterdam. Hindi lang po yan galing sa iba't ibang parte ng Europe. Yung mga tao po, manggagaling sa iba't ibang parte ng mundo. I came across with somebody who came from Qatar. Mapapakamot ka sa ulo mo. Gagastos ang oras at pamasahe, pupunta lang dito. I even saw some kababayan from Davao. They're not based here, but they came from Davao. Somebody came from London. And there's one family who came all the way from Paris. At yung asawa na Ilongga, siya yung nag-drive for 8 hours just to bring the family here. And for 4 days, they stayed here. So, yung mga bagay-bagay na yan, nakakabusog puso. At reinforces our belief and our affirmation for our love for Mayor Rudy, for Tatay Digong. So, salamat po at tutukan nyo yung kaso so that you will be able to know, learn, and understand what is happening to our Tatay Digong. Maraming salamat po. Salamat po, Attorney Martin Delgra, kaibigan at legal counsel po ng ating dating Pangulong Duterte. Maraming salamat po, sir. Salamat po. Yung mga sinasabi ni attorney na yan yung mga Duterte clone. Banat ba? Ikaw ba ay proud na clone ka ni Pangulong Duterte? Siyempre matik yan. Tayo ay proud. At alam nyo mga kababayan, huling message ko for today ay yung, alam mo, ginamit ni Attorney Kaufman yung mga kababayan natin. Bakit ito importante yun? It's not appealing emotionally. Pero dito, sinasabi niya, kung itong presidente na ito na sinasabi ng mga prosecutor mamamatay tao, this president will not be loved by many Filipinos. Kaya napaka-importante yung ginagawa ninyong expression dyan sa The Hague, sa Europe. Nung nagpunta nga kami dyan, tama si Atty. Delga, napakadami ho galing sa iba't ibang bansa. Pero kung hindi kayo makakapunta, maaari nyo namang i-post sa social media. Ngayon nga, meron sa mga taga-Japan, nagrarally sila. So kung meron kayong mga rally, pwede ba ipagpaliban nyo na muna yung chismisan at awayan ninyo mga Duterte supporter? Kasi yan na nakakagulo eh. Oo, mga ano yan. Ewan ko na, ayoko na magsalita. Pero isang tabi na po muna natin yan. Yan, chismisan na yan. Magsuportahan tayo, ipakita natin sa ICC. Kasi yung pressure importante. Marami nagsasabi, politika lang ICC. Pero naniniwala ako na they can be pressured by us, Filipinos. So ipakita natin sa buong mundo, from Europe, UK, sa Asia, Middle East, ipakita natin suporta. Gumawa kayo ng rally, tsaka na muna ang chismisan, rally muna tayo to support PRRD. Yun lang ang akin. Dahil yan ay ginagamit mismo ni Atty. Kaufman. At imagine niyo sabi nga nila si Atty. Kaufman naging DDS daw. Mayroong interview doon ng mga kakampwit. Sorry, kakamping. Sabi nila, si ano daw ay maka-DDS daw, yung argument niya. Alam mo, sa totoo lang, totoo yun. Kasi, ito, hindi na trabaho kay Kaufman. Ito'y galing na sa puso. As a matter of fact, iba nga yung kanyang, yung kanyang style nung kinausap niya si Pangulong Duterte, di ba? Dinidiscourage na siya ni Pangulong Duterte, pero diniretso pa rin niya. Kasi nga, yung puso niya nandun na. You know why? Because tayong mga Pilipino nakikita niya. Yun nga tinanong siya, anong difference nung mga cases na hinandle mo noon at ngayon? Ang difference daw, yung mga tao. Yung suporta ng mga Pilipino kay Pangulong Duterte. Ipakita natin yan through social media. Yun lang. Salamat po. Alam mo ba, Banat Bay? Bago lang tayo magtapos. Yung kauna-unahan na team ng SMNI nung pinadala si Pangulong Duterte dyan sa The Hague, nandito ngayon. Nandito ngayon. Tatawagin natin yan dito sa stage. Halika dito, Kuya Anton. Halika rito, Kuya Anton. Dahil malungkot daw. Kuya Anton, halika. Malungkot daw ang mga taga-Hague. Dahil wala si Kuya Anton doon. Ang tagal-tagal na. Dahil alam ko, gusto nyo makita si Kuya Anton. Halika dito, Kuya Anton. Ito kasama natin to, no? Bumabiyahe. Oo. Halika, Kuya Anton. Dahil wala kaming guest. Ikaw ang guest namin. Ito si Kuya Anton. Ito yung surprise guest. Ito yung surprise guest namin. Di ba may surprise guest? Itong si Kuya Anton ang kauna-unahan na... Dali, mangingingongo rin siya pagka... Hindi, maayos yan. Maayos yung mic na yan. Pero kasama natin si Kuya Anton. Kuya Anton. Tatanungin lang natin, syempre si Kuya Anton. Noong unang araw
na pinadala si Pangulong Duterte dyan na hanggang ngayon, kamusta yung mga Pilipino dyan at yung mga na bumibisita dyan sa The Hague? Yes, magandang gabi po sa ating lahat mga kaibigan, mga kapartners dyan sa The Hague. So yung tanong po ni Boss D, simula nung umpisa na dinala si Tatay Digong o si PRD sa The Hague, ang suporta po ng lahat ng mga Pilipino, hindi lang sa Europe, kundi sa buong mundo ay tuloy-tuloy pa rin hanggang ngayon. Nasaksihan mo yan, hindi ba? Yes. At nasaksihan mo rin si Banat Bay doon. Oo. Alam mo, simple ito Kasi, Simpleng ano? hindi, simple. Simple. Hindi Okay. kasi hindi ito nag-a-appear sa di ba? Hindi ito, hindi, ano lang to sasalikod. Kasi nga, taga KOJC ito Alam mo naman mga taga KOJC, humble lang yan. At saka, Di ba? kanina sinasabi mo yung mga alitan dyan sa ibang lugar. Alam mo ba na may peacemaker? Oo. Si Kuya Anton yan. Friends to all yan. Oo nga, grabe ito, nung niyayaya tayo, Banat Bay, kain daw kay ganito, kain daw kay ganyan. Siya ang humaharap. Sabi ko, bahala ka na dyan makipag-usap. Ay, ito ang pilar, isa sa mga pilar ng mga Pilipino na nagpunta dyan sa The Hague simula nun dyan si Pangulong Duterte hanggang ngayon. So thank you very much Kuya Anton ng SMNI Europe Bureau. Ayan, Pag nagawi kayo sa Spain, taga Spain kayo, di ba sir? Madrid. Saan ka ngayon? Madrid, Barcelona. Balik na sila bukas eh. Kuya Anton na pangalan ng Kuya Anton. No? Oo, Kuya Yes. Anton. Napapanood ko sa TV yan. So papasalamat din ako sa ating butihing pastor, Pastor Apollo Sikibuloy, sa pribilehiyo na makauwi dito sa Pilipinas at makabisita sa kanya. Ayan. Salamat po, Pastor. Thank you very much. So, mga banateros, wala na kayong sasabihin. Ako, Kuya Anton, di ba? Ako kayo, malinaw Malinaw naman. Kuya Anton, Personal kong na-meet si Boss Jack eh. yun, Kuya Anton, anong makakain ka ng mukha ko sa Facebook? Saka sa mukha ko sa personal. Ano masabi mo? Gwapo ka sa Facebook pero mas gwapo ka sa personal. Ayun, tama. I love it. Pupunta ako ng Barcelona. Barcelona ba siya? Madrid. Ay, Spain. Kahit saan, basta Sa Europe. 1, 2, 3, 4. Madami kang alam ha. Madami kang alam na Espanyol. Welcome home. Thank Kuya you, sir. Anton. Thank you, sir. Alright. Happy trip dahil Ako bukas. tayo mapalit ako bukas. Nakita ka na niya eh. Ikaw lang pinuntahan. Ang ganon. Marami bang humba ron? Oy, masarap. Masarap SND. magumba. Oo, syempre ang Oo, SND pag pumunta restaurant kayo at ang King's Chow, masarap sila magluto doon. At dahil dyan, may mga magagalit na sa'yo mamaya. Anyways, mga bossing, maraming salamat na dito nagtatapos ang episode ng Vox Populi ngayong linggo. Daluyan ng tunay na boses ng bayan. Abangan ang susunod na episode sa susunod na Sabado alas 6 hanggang alas 8 ng gabi dito lang sa SMNI. Vox Populi, ang boses ng bayan. Yare. Sa bawat sulok ng bansa, may kwento, may boses na nais marinig. Ito ang programang nagbibigay daan sa mga tinig na madalas ay hindi naririnig. Sa bawat usapan, sa bawat opinyon, ang kapangyarihan ay nasa kamay ng mamamayan. Sa panahon ng ingay at kalituhan, may mga tinig na kailangang pakinggan. Ang espasyo ng bayan, ang entabladong walang kinakatakutan. Vox Populi, ang boses ng bayan. This is SMNI News Channel. Truth that matters. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis,
Pag mali ka, babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Banateros ang sigaw. Katotohanan ang sa harap ng kamera, wala